Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, matapos gamitin ni Dongpil ang kanyang hypervision, nagtagumpay siyang talunin ang Azure Lotus, isang halimaw na anyong manok, ngunit ito ang pinakamahina sa loob ng Solitary Bamboo Grove. Sa tagpong iyon, naramdaman ni Dongpil ang biglaang pagtaas ng kanyang lakas nang magsanib ang kanyang nilinang na Dark Shadow Chi at ang True Demonic Arts, at mula rito ay nabuo niya ang isang natatanging martial art na tinawag niyang Dark Shadow Demonic Art. Sa tulong ng bagong teknik na ito, nagkaroon siya ng kakayahang harapin ang mga grupo ng mga halimaw na Xingxing, mga nilalang na karaniwang hindi kayang labanan ng pangkaraniwang martial artists. Hindi nagtagal ay sumiklab ang isang matindi at walang tigil na labanan sa pagitan ni Hajen at Dongpil laban sa herds ng mga Xingxing. Tumalon si Hajen ng mataas, dala ang kanyang espada, at sinalubong ang mga lupon ng mga halimaw. Ang bawat galaw niya ay punong-puno ng tiwala sa sarili, sapagkat alam niyang nasa kanilang panig ang lakas ng Dark Shadow Demonic Art. Hindi siya napapagod agad kahit nagdagsaan ang mga Xingxing. Habang nagpapalitan ng mababagsik na atake ang dalawang kampo, sa main sanctuary, may sensinang nag-uusap ang Demon Lord at ang kanyang first royal guard na si Mudam. Sa kanilang pag-uusap, nagtanong ang Demon Lord, tila isang pilosopikong tanong na may malalim na kahulugan, alam mo ba kung bakit mas nakakatakot ang away ng mga bata kaysa sa mga matatanda? Tumingin si Mudam sa kanyang pinuno, ngunit bago pa man siya makasagot, nagpatuloy ang Demon Lord at sinagot ang sarili niyang tanong. Dahil hindi alam ng mga bata kung kailan titigil. Para sa kanila, ang karangalan, kahit anuman ang maging kapalit, ay isang bagay na dapat ipaglaban hanggang sa dulo. Ngunit darating ang oras na mapapagtanto nila na may mga hangganan din ang pakikipaglaban, at iyon ang sandaling magiging tunay na adulto ang isang bata. Habang binibigkas ng Demon Lord ang mga salitang ito, waring sumasalamin ito sa kasalukuyang laban ni Hajen at Dongpil. Ang kanilang walang patid na paglaban at determinasyon laban sa mga halimaw ay tila sumasalamin sa sinasabi ng Demon Lord, na sa murang edad ng batang Panginoon, ang mga batang mandirigma ay kadalasang bulag sa konsepto ng limitasyon. Sa kanilang isipan, ang karangalan ay mas mahalaga kaysa sa kanilang sariling buhay, at wala silang pakialam kung ano ang magiging kapalit ng kanilang mga aksyon hanggat hindi nila nakakamit ang tagumpay. Samantala, sa kagubatan, patuloy ang laban. Ang mga Xingxing ay patuloy na dumadagsa, tila walang katapusan. Sa bawat hakbang ni Hajen at Dongpil, nagiging mas brutal ang labanan. Ngunit dahil sa kanilang taglay na bagong lakas at teknik, tila nagkakaroon ng pag-asa ang dalawang martial artist. Ang bawat tagumpay na kanilang nakakamit ay nagdaragdag sa kanilang tiwala sa sarili, lalo na kay Dongpil, na kahit ilang beses nang muntik matalo, ay patuloy na umaasa sa kanyang kakayahan. Ngunit ang mga salitang binitiwan ng Demon Lord ay tila isang babala. Sa likod ng bawat laban, mayroong isang sandali kung saan mararamdaman ng isang mandirigma ang bigat ng kanyang mga desisyon, ang pag-amin sa kanyang mga limitasyon, at ang pagkaunawa sa tunay na halaga ng karangalan at buhay. Mainit ang labanan sa loob ng Solitary Bamboo Grove, at tila hindi nababawasan ang mga Xingxing, mga halimaw na parang walang katapusang alon ng kamatayan. Si Dongpil, bagamat sanay at bihasa sa pakikipaglaban, ay muntik ng tamaan ng isang atake mula sa isa sa mga halimaw. Sa huling sandali, tinawag ni Hajen ang atensyon niya, dahilan upang makailag si Dongpil at agad gumanti ng atake. Ngunit napansin ni Hajen na bagamat napakarami ng kanilang mga kalaban, ang lakas ng mga Xingxing ay hindi sapat upang maibaba sila. Puno ng kumpiyansa si Hajen, na pagtatanto niyang maayos ang takbo ng labanan, lalo na't patuloy na bumabalot sa kanya ang malakas na enerhiya ng Dark Shadow Chi. Iniisip niya pa na kung magpapatuloy ng ganito, kakayanin nilang makarating hanggang sa pinakasentro ng kagubatan. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman ni Hajen ang presensya ng isang nilalang, isang halimaw na kakaiba at mas malakas kaysa sa mga Xingxing na kanilang nakakaharap. Napakabilis ng kilos nito. Kahit na nagawa ni Hajen na bigyan ng babala si Dongpil, huli na ang lahat. Sa isang iglap, tinamaan si Dongpil ng isang napakalakas na sipa mula sa bagong halimaw. Tumama ang paa nito sa ulo ni Dongpil, dahilan upang siya'y duguin at tumamba sa lupa. Gulat na gulat si Hajen. Saan galing ang halimaw na iyon? Tanong niya sa sarili.
Bigla na lang itong sumulpot, walang babala, walang ingay. Humarap ang halimaw kay Hajen, at dito nasalayan niya ang kabuuan nito, isang malaking kabayo, kayumanggi ang buhok, may matatalim na pangil, at ang katawan nito'y may mga guhit na parang zebra. Bagamat kahawig ito ng isang kabayo, ramdam ni Hajen ang panganib na taglay nito. Hindi niya maaaring maliitin ang halimaw, katulad ng higanteng manok na Azure Lotus, na kanilang hinarap dati. Dahil maging si Dompil, na nagkaroon ng mas mataas na antas ng inner chi dahil sa mga araw ng pakikipaglaban, ay napabagsak ng isang atake lamang mula sa halimaw na ito, patunay na ang halimaw ay higit na mas malakas kaysa sa mga halimaw na kanilang napaslang. Ramdam ni Hajen ang nakakakilabot na murderous intent na nanggagaling sa mga mata ng halimaw. Hindi ito isang ordinaryong kalaban, ito'y isang halimaw na walang habas silang papatayin. Napagtanto ni Hajen na wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang buong lakas niya upang labanan ang halimaw. Nakapose siya, handa nang umatake, ngunit bago pa man siya makapagsimula, biglang sumugod ang kabayo. Napakabilis nito, sa isang iglap, tumilapon si Hajen ng ilang metro palayo, at napinsala siya ng husto. Hindi siya halos makatayo, at ang kanyang espada'y nawala mula sa kanyang kamay. Nang hamon pa siya kanina, mayabang at puno ng kumpiyansa, ngunit ngayon, balisa at halos hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Nabali ang kanyang kanang braso, at hindi siya makagawa ng kahit isang atake. Papalapit na ang kabayo, tumatakbo ito ng napakabilis, tila nagmamadali upang tapusin ang laban. Iniisip ni Hajen na parang tapos na ang lahat, hindi niya inaasahan na sa gitna ng tagumpay ay bigla siyang malalagay sa ganitong sitwasyon. Sa mga sandaling iyon, biglang may humadyas ng espada sa kanyang direksyon. Si Dompil pala ang naghagis, na ngayon ay nagising at muling kinuha ang atensyon ng kabayo. Ngunit alam ni Hajen, kahit gaano pa kalakas si Dompil, hindi niya kakayanin ang halimaw na ito sa isang diretsyong labanan. Ang galit ng kabayo ay tila wala ng hangganan. Sa oras na iyon, umatake ito kay Dompil, ngunit mabilis na tumakbo si Dompil, alam niyang hindi niya kayang labanan ito ng harapan. Habang tumatakbo, nakita ni Dompil ang isang open area na kanyang naalala. Dito niya inilagay ang isang patibong ilang araw bago nagsimula ang kanilang misyon. Naisip niyang ito na ang pagkakataon upang gamitin ang patibong at maibagsak ang mabangis na kabayo. Binilisan pa niya ang kanyang takbo, at nagtagumpay siyang dalhin ang halimaw sa lugar ng patibong. Nang marating nila ang lugar, biglang bumagsak ang lupa, at ang halimaw ay nahulog sa patibong na may matutulis na kawayan. Ang katawan ng kabayo ay tinusok ng mga ito. Akala ni Dompil ay patay na ang halimaw. Ngunit sa kanyang pagkagulat, biglang dumilat ang mga mata nito, at nagsimula itong magwala, pilit umaakyat mula sa patibong. Napuno ng takot at pagtataka si Dompil, ang halimaw ay tila walang pakialam kahit nasugatan ito ng malubha. Napakatapang ng halimaw na ito, at sa kanyang isip, alam ni Dompil na kailangan niyang tapusin ito. Galit siyang sumigaw, hindi kita mapapalampas. Sinaktan mo ang napahalagang katawan ng batang Panginoon. Dagdag pa niya, dahil sa ginawa nito ay karapat-dapat itong pugutan ng ulo bilang parusa. Ngunit nang akma na sanang aahon ang halimaw mula sa patibong, napagtanto ni Dompil na hindi ito ang panahon para maghigant dahil mahina na ang puwersa nila. Mas mahalaga raw ang buhay ng kanyang batang Panginoon. Iniisip niya na maaari niyang tapusin ang halimaw sa ibang pagkakataon, ngunit sa ngayon, kailangan niyang iligtas si Hajen. Agad siyang kumari pa ng takbo pabalik kay Hajen, na nasa bingit ng kamatayan. Pagdating niya, tinulungan niya ito at dinala sa isang ligtas na lugar, palayo sa halimaw. Pagkatapos ng 8 buwan, sa loob ng Court of Elders ng Heavenly Demon Divine Cult, kararating lang ng unang pinuno na si Lee Gunsong matapos ang isang buong araw ng pagbabantay bilang trabaho. Pagod ngunit matikas pa rin ang tindig, sinalubong siya ng ikalawang pinuno na si Giyang. Nakangiti si Giyang at inanyayahan ang kanyang senior na magpahinga muna, kasabay ng pagsasalin ng isang tasa ng mainit na tsaa kay Lee Gunsong. Magpahinga ka muna, senior, wika ni Giyang, ako naman ang magbabantay. Kailangan mo ring makapagpahinga. Nagpasalamat si Lee Gunsong, ngunit mariing sinabi na hindi siya maaaring magpalat ng gwardiya basta-basta. Hindi pwedeng bigla na lang magpalat ng nagbabantay. Maninabago ang patriarch na nakatalaga sa akin na protektahan, paliwanag niya.
Magpapahinga lang ako ng kaunti, ngunit pagkatapos ng isang oras, babalik din ako sa aking pwesto. Ang binabantayan ni Lee Gunsang ay ang patriarch ng Demon Sword Family, isang tao na kinikilala bilang isa sa mga pinakarespetado at makapangyarihang individual sa kanilang kulto. Napataas ang kilay ni Giyang sa narinig. Bakit siya bumisita? Tanong ni Giyang, tila nagtataka. Ano ang ginagawa ng isang tulad niya dito? Umiling si Lee Gunsang. Wala akong ideya, sagot niya. Pero ang alam ko lang, mahalaga ang pag-uusap nila ng mga cult leaders. Hindi basta-basta ang dahilan ng kanyang pagdating. Habang pinag-uusapan nila ang mga posibilidad, bumulong si Giyang, tila nagbabahagi ng isang chismis na narinig niya. May sabi-sabi na ang panganay na anak ng Demon Sword Family ay plano raw gawing isa sa mga disipulo ng Demon Lord. Napatigil si Lee Gunsang at napatingin kay Giyang na tila hindi makapaniwala. Isa sa mga disipulo ng Demon Lord. Tanong niya, hindi ba't 7 na ang kanyang mga disipulo? Maaari bang magdagdag pa siya? Bumantong hininga si Giyang at tumingin sa malayo, parang sinusubukang timbangin ang sitwasyon. Maaaring totoo, maaaring hindi, sagot niya. Pero hindi na rin ako magtataka kung gayon. 2 sa mga disipulo ng Demon Lord ay nagmula rin sa 7 malalaking pamilya. Malaki ang tiwala niya sa mga pamilya tulad ng Demon Sword Family. Kilala sila hindi lamang sa kanilang lakas kundi sa kanilang katapatan sa kulto. Kung pipiliin ng Demon Lord na kumuha ng bagong disipulo, hindi imposible na manggaling ito sa pamilyang iyon. Ngunit nag-aalinlangan pa rin si Lee Gunsang. Kukuha ba talaga ng bagong disipulo ang Demon Lord? 7 na sila, at wala pang nakaririnig na plano siyang magdagdag. Ngumiti si Giyang ng misteryoso at tumango. Posibleng maging 7 pa rin sa dulo, sagot niya. Napakunot noo si Lee Gunsang. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang 3 batang Panginoon, bulong ni Giyang. Nang magkaroon siya ng chi blockage, nawala ang kanyang martial prowess. Wala na ang dati niyang lakas, at pinatapon pa siya sa solitary bamboo grove. Sa tingin ko, malayo na siya sa laban para maging pinuno ng mga disipulo. Napuno ng tensyon ang hangin. Alam ni Giyang na ang ganitong klase ng usapan ay hindi dapat basta-bastang isiwalat, ngunit gusto niyang sabihin ito kay Lee Gunsang dahil alam niyang iisa lamang ang pagtingin nila sa sitwasyon. Ngunit nagbago ang ekspresyon ni Lee Gunsang, tila nag-aalangan sa narinig. Binalaan niya si Giyang, at may halong galit ang boses niya. Mapanganib na pahayag yan, sabi niya. Ang lokasyon ng 3 batang Panginoon ngayon ay hindi basta-basta. Ang solitary bamboo grove ay isang lugar na hindi madaling balikan. Hindi natin alam kung makakabalik pa siya o hindi. Pero isa lang ang sigurado, hindi natin dapat husgahan ang sitwasyon ngayon. Tanging ang Demon Lord lang ang makakapagdesisyon kung ano ang magiging kapalaran ng 3 batang Panginoon. Tila hindi nasindak si Giyang, ngunit tahimik na itong tumango. Alam niyang tama si Lee Gunsang, ngunit hindi rin niya maiwasan ang mag-isip tungkol sa mga pagbabago sa kulto. Ang mga sabi-sabing naririnig ay hindi biro, at ang kapalaran ng 3 batang Panginoon ay tila isang misteryo na nakabitin sa balanse. Saglit na tumahimik sila dahil alam nilang walang nakakaalam, maliban sa Demon Lord. Kung hindi siya papabalikan, oo, maaaring mabaon siya roon habang buhay. Ngunit sino ba sila para manghula? Mas minabuti niyang maghintay sa desisyon ng Demon Lord. Sa kanilang paghinto sa usapan, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Pareho silang may opinyon, ngunit pareho ring alam na sa mga susunod na buwan, lahat ay magbabago, depende kung ano ang pipiliin ng kanilang leader. Ngunit kung hindi siya makabalik, dagdag pa ni Giyang, halos pabulong. Posible siyang matrap doon habang buhay. Pinatigil ni Lee Gunsang ang kanyang kasama at ibinagsak ang tasa ng tsaa sa mesa. Ang tunog ng pagkalaglag ng tasa ay tila nagbigay diin sa bigat ng kanyang sinasabi. Tama na, matalim na wika ni Lee Gunsang, ang kanyang mga matay nag-aalab, kung may makarinig sa sinasabi mo ngayon, tiyak na magkakaroon tayo ng problema. Hindi mo ba naisip kung bakit ang 3 pinuno ang ipinadala doon? Dahil siya lang ang may kakayahang makatagal sa solitary bamboo grove. Malaki ang tiwala sa kanya ng Demon Lord. Tumahimik si Giyang, ang kanyang mukha'y napuno ng pag-aalala. Alam niyang seryoso si Lee Gunsang, at ang solitary bamboo grove ay hindi basta-bastang lugar.
Nagpatuloy si Lee Gun-sung, ang kanyang boses ay puno ng bigat at lalim ng karanasan, at sinabing, pinadala siya roon ng pinakamaster ng Court of Elders. Alam natin lahat na hindi ito isang desisyon na ginawa ng basta-basta. Pinakaiingatan siya ng kulto, at ang misyon niya ay lubhang mapanganib. Naghahari ang katahimikan sa silid, ngunit ito'y biglang naputol nang may kumatok sa pinto. Napatingin silang dalawa sa direksyon ng tunog. Unang pinuno, tawag ng tauhan mula sa labas, nandito si Dongpil, nais kang makita. Napatigil ang dalawa, napalitan ng pagkagulat ang kanilang mga mukha. Si Dongpil. Bumalik na siya mula sa solitary bamboo grove. Ipinag-utos agad ni Lee Gun-sung sa tauhan, dalhin mo siya rito, agad. Ilang saglit lamang ay bumukas ang pinto. Si Dongpil ay pumasok, at bumati sa kanilang dalawa. Ngunit hindi kagaya ng dati, may kakaibang presensya ang Bum-a-Lot sa kanyang pagkatao. Kapansin-pansin sa kanyang mga mata ang halimaw na intensyon, murderous intent na hindi kayang itago. Ang kanyang anyo at kapangyarihang taglay ay siguradong nagbago. Nagulat sina Lee Gun-sung at Giyang. Ang kanilang mga matay puno ng pagtataka at pag-aalala. Ano ang nangyari kay Dongpil sa loob ng 8 buwan na pananatili niya sa solitary bamboo grove? Anong klaseng impyerno ang pinagdaanan niya para magkaroon siya ng ganitong aura na handang pumatay? Malalaman natin yan sa susunod na kabanata. Dito na po muna nagtatapos, at abangan natin ang susunod na mangyayari. At bago ako magpaalam, please like, share and subscribe. Maraming salamat mga kagingo!